Isinilang ako muli, sa katawan ng prinsipeng kamakailan lang nilason. Isang matandang lalaki ang pumunta para kunin ako, ngunit bago pa siya kumatok, nakasalubong niya ang isa sa mga katulong na kakahatid lang ng pagkain ko. Sinabi ng katulong na natutulog ako, pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Halata ang kaba at ang itsura ng isang taong may itinatagong lihim. Pumasok ang matanda at nakita niya akong walang malay. Nakahandusay ako habang ang kopeta ng alak ay natambas sa sahig. Hindi pa niya alam noon, pero sa mismong sandaling iyon, patay na ang tunay na prinsipe, at doon ko kinuha ang katawan niya. Nagising ako na litong-lito sa nangyayari. Agad sinabi ng matanda na bumangon ako dahil may isang mangkukulam na kailangang bitihin, at ako ang magbibigay ng utos. Doon ko lubos na naisip na isa na akong prinsipe. Nagkunwari akong kalmado, naglakad sa silid, at nakita ko ang kopeta ng alak na may lason. May pumatay sa tunay na may-ari ng katawang ito. Nang lumabas ako, hindi ako makapaniwala. Parang nasa ibang mundo talaga ako. Isang dalagang babae ang binabato ng mga tao habang sumisigaw sila ng bruha. Samantala, ang mga maharlika ay nasa balkonahe, umiinom ng alak na parang nanonood lang ng palabas. Sumisigaw ang lahat na aprobahan ko ang pagbitay sa mangkukulam. Sa gitna ng karamihan, nakita ko ang parehong katulong kanina na gulat dahil buhay pa ang prinsipe. Dahil buhay pa ako, tiningnan ko ang tinatawag nilang mangkukulam at napagtanto kong isa lang siyang batang babae. Para sa akin, baliw ang buong sitwasyon, pero dahil kailangan kong magpanggap bilang prinsipe, ipinagutos ko na ipagpaliban ang paglilitis. Agad akong pinigilan ng maharlikang kabalyero. Hindi raw pwede iyon. Kapag nakilalang mangkukulam ang isang babae, dapat agad itong patayin o makahihikayat pa ito ng ibang mangkukulam. Kaya sinabi ko, hindi ba mas mabuti iyon? Kapag mas marami silang dumating, mahuhuli natin silang lahat ng sabay. Natigilan siya, at dahil doon, naipagpaliban ang paglilitis. Kalaunan, habang sakay ako ng karwaheng pabalik sa mansyon, hindi ko namalayang katabi ko pala ang mismong taong naglason sa akin, patuloy na nagpapanggap bilang inosenteng katulong. Pagdating namin, dumiretso ako sa silid ko at pinag-isipan ang lahat. Naipit ako sa katawan ng isang prinsipe na walang kwenta. Wala siyang respeto, wala ring tunay na teritoryo sa madilim at atrasadong mundong ito. Naisip ko, ano ang gagawin ko rito? Tumingin ako sa salamin at napagtanto ko na kahit papaano, gwapo naman ang lalaking ito. Kaya nagpa siya akong sulitin ang pagkakataong ito. Nang hapunan, dumating ang tagapayo ng hari at diretsyong nagtanong kung bakit hindi ko ipinag-utos ang pagbitay sa mangkukulam. Hindi raw yun bagay na pwedeng balewalain. Casual kong tinanong kung bakit napakalaking bagay ang pagpatay sa mangkukulam. Ipinaliwanag niya na may nakita raw na mas maraming pinaghihinala ang mangkukulam sa kanlurang kagubatan, at may natagpuan silang simbolo, ang sagisag ng samahan ng mga mangkukulam. Wala akong ideya kung ano iyon, kaya nagtanong ako. Ipinaliwanag ng tagapayo na dati raw ay kanya-kanyang kilos ang mga mangkukulam, ngunit ang samahang iyon ay nais silang pag-isahin sa iisang layunin, ang hanapin ang tinatawag na sagradong bundok, ang tanging lugar kung saan makakahanap ang mga mangkukulam ng walang hanggang kapayapaan. Dahil dito, patuloy raw na nagre-recruit ang samahan. Tinanong ko ang tagapayo kung natatakot ba sila na malaman ng samahan na buhay pa ang mangkukulam at subukang iligtas siya. Nagulat siya at agad na umamin. Iginiit niya na kailangan ng patayin ang mangkukulam dahil kapag nagising ang kapangyarihan ng isang mangkukulam, napakatakot daw ng kapangyarihang iyon. Nang marinig ko ang salitang kapangyarihan, naging interesado ako. Ipinaliwanag ng tagapayo na ilang araw na ang nakalipas nang gumuho ang minahan sa hilagang bahagi, at doon raw ipinakita ng mangkukulam ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pagsunog sa isang lalaki hanggang matuno ito na parang kandila at kumalat sa sahig. Pagkarinig ko noon, nagpa siya akong makita mismo ang mangkukulam. Halos mabaliw ang matandang tagapayo sa sinabi ko. Tinanong ko rin kung bakit hindi siya sinusunog sa tulos tulad ng karaniwan. Seryoso niyang sinagot na hindi raw siya natatakot sa apoy. Dahil galing ako sa modernong mundo, inisip kong puro kathang-isip lang ang lahat ng ito. Bumaba ako sa piitan para makita mismo. Nakiusap ang kabalyero na huwag na akong tumuloy dahil hindi niya masisiguro ang kaligtasan ko roon. Tiningnan ko siya at sinabi, kung hindi mo haharapin ang kasamaan, paano mo ito matatalo? Sumang-ayon siya,
Pero sinabi rin niyang may hangganan ng kakayahan ng tao at ang pagiging padalos-dalos ay hindi katapangan. Kumbinsido pa rin akong isa lang siyang babaeng hindi naiintindihan ng lahat, kaya sinabi ko, ibig mong sabihin, dapat nating parusahan ang mahihina at iwasan ang malalakas. Humingi siya ng paumanhin at sabay kaming nagpatuloy. Pagdating ko sa selda ng mangkukulam, natigilan ako. Napakaganda ng babae. May malalim na asol na mga mata na walang bakas ng masamang hangarin, kundi matibay na paninindigan lamang. Kahit nakagapos siya, agad naging alerto ang kabalyero. Nagpakilala ako at tinanong ang pangalan niya. Mahina niyang sagot, Ana. Hiniling kong ikwento niya ang lahat. Nag-atubili si Ana at halatang wasak na ang loob, pero nagsimula siyang magsalita. Nang gumuho ang minahan, naipit ang paa ng kanyang ama na isang manero. Dali-dali siyang tumulong, ngunit sinamantala ng isa pang manero ang kaguluhan para nakawin ang perang matagal na inipon ng kanyang ama. Pinaghirapan iyon ng kanyang ama sa loob ng maraming taon ng mabigat na trabaho, ngunit nawala lahat. Kahit sugatan at naipit, lumaban pa rin ang kanyang ama. Pagdating ni Ana, nakita niyang itinataas ng magnanakaw ang piko at malapit nang hampasin ang ulo ng kanyang ama. Kaya nang walang pag-aatubili, pinatay niya ito. Tinanong ko kung paano siya nahuli. Ang tagapayo ang sumagot para sa kanya, at parang sinuntok ang dibdib ko sa narinig ko. Ang mismong ama niya ang nagsumbong sa kanya kapalit ng gantimpalang 25 gintong barya, sapat para mabuhay ng komportable habang buhay. Tumingin ako kay Ana at tinanong, mas matanda at mas malakas sa iyo ang lalaking napatay mo. Paano mo nagawa iyon? Mahina niyang sagot, gamit daw ang tinatawag nilang kapangyarihan ng demonyo. Hindi pa rin ako kumbinsido kaya hiniling kong ipakita niya sa akin. Nagpanik ang lahat sa silid. Kayang patayin ng mangkukulam ang lahat ng tao roon anumang oras. Kahit si Ana mismo, nang mapagtantong ito ang unang beses na humarap ako sa isang mangkukulam, binalaan niya ako. Sinabi niyang ang sobrang pag-uusisa ko ay ikamamatay ko balang araw. Tiningnan ko siya at sinabi, kung demonyo talaga siya, hindi ako ang una niyang papatayin, kundi ang sarili niyang ama. Parang tinamaan siya ng matinding dagok sa sinabi ko. Nakita kong tumulo ang luha ni Ana. Ibang klaseng sakit ang pagtataksil ng sariling ama. Lumapit ako at tiningnan siya sa mata. Tinanong ko kung isa ba siyang taong dapat kawan o isang demonyong mahusay lang umarte. Kahit pinipigilan ako ng kabalyero, hinayla ko ang kwelyong pumipigil sa kapangyarihan ni Ana. Nagkagulo ang lahat at sinubukan nila akong pigilan habang ang iba ay tumakbo palabas sa takot. Doon ko nakita mismo ang tunay na kapangyarihan ng babae. Sumabog ang apoy sa loob ng selda. Sinigawan ako ng kabalyero na tumakbo, pero sinabi kong sandali. Napansin ko na kontrolado ni Ana ang apoy at hindi ito lumalampas sa selda. Nakita ko siyang lumapit sa akin habang nasusunog ang damit niya, hanggang patayin niya ang apoy. Pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, Aking Panginoon, nasiyahan ba ang inyong pag-uusisa? Sinabi ni Ana na ngayong nakita ko na ang lahat, maaari ko na siyang ipabitay. Ngunit hinubad ko ang aking balabal at ibinalot sa kanya, at sinabi kong hindi ko siya papatayin. Sa kabaligtaran, gusto ko siyang kunin upang magtrabaho para sa akin. Kinabukasan, mag-isa ako sa silid at iniisip ang kapangyarihan ni Ana. Sa dati kong buhay, isa akong inhinyero at kabisado ko ang thermodynamics. Alam kong ang init ay hindi lilipat mula malamig papuntang mainit ng walang kapalit, at ang entropy ay laging tumataas sa hindi na mababalik na reaksyon. Ngunit si Ana ay parang binabalewala ang lahat ng iyon. Lumilikha siya ng init mula sa wala at nilalampasan ng batas ng entropy na parang walang halaga. Napanganga ako. Ang kapangyarihan ng mga mangkukulam ay napakalakas at napakakapaki-pakinabang. Pagkatapos ay narinig kong pumasok si Barev sa silid. Agad kong tinanong kung natapos na ba niya ang ipinapagawa ko. Walang pag-aatubili niyang kinumpirma na ang mangkukulam ay nabitay na tanghali at may takip ang ulo ng bilanggo para walang makakilala kung sino talaga iyon. Natuwa ako sa balitang iyon. Pagkatapos, humingi ako kay Barev ng kumpletong ulat tungkol sa kalakalan ng lungsod sa hangganan, mga buwis, mga gastusin, at lahat ng record mula sa nakaraang 10 taon. Humingi rin ako ng detalyadong ulat tungkol sa mga sektor ng produksyon ng lungsod tulad ng tela, bakal, care amica, at iba pa. Si Barev, na sanay sa dating prinsipe na tamad at walang silbi, ay tumingin sa akin na parang pinapagawa ko sa kanya ang isang imposibleng problema.
Tinanong niya kung bakit ko kailangan ang lahat ng iyon. Tiningnan ko siya at simpleng sinabi, huwag na siyang mag-alala at dalhin na lang niya sa akin ang mga hinihingi ko. Pumayag si Barev at halatang gaman ang loob, sinabi niyang sa wakas ay seryoso ko nang tinatanggap ang utos ng hari. Pagkatapos, lumapit ako sa mapa ng kaharian at sinimulang ipaliwanag ang buong sitwasyong geopolitikal. Si Timothy ang namamahala sa sentrong pang-ekonomiya ng Valencia. Si Gerald ang kumokontrol sa kuta militar sa Coldwind Crest. Si Gracia ang may hawak ng daungan ng Clearwater. Si Tilly naman ang namamahala sa sentrong pangkultura ng Silver City. At ako, ipinadala sa pinakaliblib at wasak na hanggahang lungsod sa buong kaharian. Nang makita ko ang kabuuang sitwasyon, malamig kong tinanong si Barev, ano ba talaga ang tsansa ko rito? Naging prangka si Barev. Dahil sa malaking kaguluhang ginawa ko noong nakaraang taon at halos ibinagsak ang lungsod, hindi magiging madali ang lahat. Ginagawa ng mga lokal na maharlika ang kahit anong gusto nila nang walang kaparusahan. Kaya tinanong ko kung sino ba talaga ang may tunay na kapangyarihan sa rehiyon. Walang pag-aatubiling sumagot si Barev. Ang maharlikang angkan ng Forza, ang pamilya Wimbledon. Ngumiti ako ng bahagya at sinabi, harapan lang iyon. Ipinaliwanag ko na ang tunay na namumuno sa kaharian ay ang banal na lungsod, ang Hermes. Tanging ang kinoronahan ng Papa ang kinikilalang lehitimong hari, ibig sabihin ang kasalukuyang pamahalaan ay isa lamang papel ng simbahan. Kahit gaano papalakasin ng mga kapatid ko ang kanilang mga teritoryo, sa huli, mapupunta rin ang lahat sa simbahan. Matibay kong sinabi na kung makapagtatayo ako ng kahariang ganap na hiwalay sa sistemang iyon, ang trono ay mapupunta sa akin. Pagkatapos ay tumingin ako ng diretso kay Barev at diretsahang tinanong, bilang tapat na tagapagtanggol ng maharlikang angkan, hindi ka ba nagsasawang makialam ang simbahan sa pamamahala? Sumang-ayon si Barev, pero nagtanong din siya. Malalim na nakaugat ang kapangyarihan ng simbahan sa mga tao. Ano raw ba ang magagawa namin laban doon? Kalmado akong sumagot. Ang suporta ng mga tao sa simbahan ay galing sa mga kasinungalingan nito. Kapag napatunayan naming nagsisinungaling ang simbahan, tatalikuran ito ng mga tao. At ang pinakamabisang paraan ay patunayang ang mga mangkukulam ay hindi mga anak ng demonyo. Nakita kong unti-unting naunawaan ni Barev ang lahat. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ko iniligtas si Anna. Tinitigan ko siya at sinabi, kapag nanalo ako sa utos ng hari, maaaring mawala sa iyo ang posisyon mong assistant. Pero maaari ring mas tumaas ka at maging kamay ng hari ko. Mula noon, hindi na muling kinwestiyon ni Barev ang mga desisyon ko. Umalis siya sa silid na halatang nabigla. Ang kabalyero, na mukhang nag-aalala, nagsabing baka malaman ng ibang maharlika na pinapatira ko ang isang mangkukulam, pero mas malaki ang iniisip ni Barev kaya hindi niya iyon pinansin. Samantala, nalaman kong si Anna ay nasa hardin, nag-iisa at malalim ang iniisip. Kapipirma pa lang niya ng kontrata sa trabaho na may pantay na kasunduan sa akin. Sinabi ni Barev kay Anna na makakatanggap siya ng 1 gintong barya bawat buwan. Halos malaglag ang panga ni Anna. Mas malaki pa iyon kaysa kinikita ng kanyang ama sa 1 buong taon ng mabigat na trabaho. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang gusto ko kapalit. Para sa kanya, ang mangkukulam ay marumi, demonyo, anak ng dyablo. Dumating ako at inalis siya sa magulong pag-iisip. Humingi ako ng paumanhin at sinabing matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, mas nararapat pa siyang magpahinga. Si Anna, na hindi pa rin makaintindi, ay nagtanong kung bakit ko siya iniligtas at ano ang tunay na dahilan ng kontrata. Kaya niyaya ko siyang maglakad. Habang naglalakad kami, bumalik siya sa isang bagay. May napatay siya. Dapat daw siyang parusahan. Dapat daw siyang mamatay. Kalmado kong ipinaliwanag na ginawa niya iyon para ipagtanggol ang sarili, at sino man sa kalagayan niya ay ganoon din ang gagawin. Pero hindi pa rin iyon umabot sa kanya. Matigas niyang sinabi, ako ay anak ng dyablo, at hindi mabubura ang kasalanang ito. Hindi ako nagmadali. Pumitas ako ng bulaklak ng citrus at inabot sa kanya. Sinabi ko, lason ang bulaklak na ito. Agad niya itong binitawan sa gulat. Ngumiti ako at sinabi ang totoo, nagsinungaling ako. Pareho pa rin ang bulaklak. Ang nagbago lang ay ang tingin niya rito. Ganoon din ang kapangyarihan ng mangkukulam. Hindi iyon mabuti o masama. Likas iyon. Ang kwento tungkol sa karumihan at dyablo ay opinyon lamang, at ang opinyon ay kayang baguhin. Umiiyak na sumagot si Anna na masyado akong nagpapasimple.
Nakakatakot daw ang kapangyarihan niya at maaaring mapahamak ang sinumang lumapit sa kanya. Nang makita kong wala ng saysay ipilit pa, tapat kong sinabi na kung gusto niyang mamatay, hindi ko siya pipigilan. Pero hindi nito maayos ang lahat. Mananatiling galit sa mga mangkukulam ang kanyang ama. Hindi na babalik ang lahat ng nawala sa kanya. Pero maaari siyang pumili ng ibang landas. Bumuo kami ng mundong kung saan malayang mabubuhay ang mga mangkukulam. Natahimik si Ana. Mahinang boses niyang sinabi na ayaw niyang makasakit ng kahit sino. Gusto lang niyang maging malaya, makapag-aral, makapagbasa, makakanta ng malakas. Gusto lang niyang mabuhay. Tinanong niya ako, may pag-asa ba talagang dumating ang araw na iyon? Iniabot ko ang kamay ko at sinabing, oo, pero mangyayari lang iyon kung magtutulungan tayo. Tumingin si Ana sa kamay ko at nagpa siya. Tutulungan niya ako. Pagkatapos, inutusan ko si Ana na sanayin ang kapangyarihan niya hanggang makontrol niya ito ng lubos. Kinagabihan, nalaman ko na may isang misteryosong babaeng mamamatay tao na nagpadala ng mensahe sa ibang mangkukulam tungkol sa mga ginagawa ko. Kinabukasan, matapos kong magdamag na suriin ang mga dokumento, nalaman ko na ang lungsod sa hangganan ay isang bayang minahan na halos sinakal ng korupsyon ng mga maharlika. At mas masama pa, wala itong produksyon ng agrikultura. Kaya tinanong ko si Barev kung paano nila inaayos ang supply ng pagkain. Ipinaliwanag ni Barev na ang lahat ng mineral na kanilang nakukuha ay ipinagpapalit ng pagkain sa Longsong Fortress. Parang pag-aari ng Longsong ang lungsod sa hangganan, at kaunting rasyon lang ang ibinibigay, sapat lang para manatiling nakatayo ang mga manggagawa. Bago ako namuno, sunod sa Nyeren si Baron Boris sa Longsong, ibinibigay ang lahat ng mineral kapalit ng mumunting pagkain. Nabanggit ko si Boris at sinabing hindi ko kailanman pinagkatiwalaan ang taong iyon. Alam kong nang kunin ko ang kanyang teritoryo, ginawa ko ang sarili kong kaaway niya. Kinumpirma ni Barev na si Boris at ang ibang maharlika ay may pansariling interes na konektado sa Longsong Fortress. Wala silang pakialam kung gaano karaming mineral ang nalilikha. Ang pagkain na ipinapadala sa lungsod ay halos sapat lang para hindi mamatay ang mga tao. Kaya nagpa siya ako agad, titigil na iyon. Ipinahinto ko ang lahat ng kalakalan sa kuta. Ipinaliwanag ko ang plano, ibebenta namin ang mineral sa Willow City at direkta roon bibili ng pagkain. Nag-alala si Barev na baka hindi kayang tanggapin ng Willow City ang ganoon kalaking dami ng mineral dahil hindi pa sila nakipagkalakalan sa ganoong sukat. Pero kalmado akong sumagot, ibebenta namin iyon sa kalahati ng presyo sa merkado. Sa ganoong tubo, hindi sila tatanggi. Nag-alala pa rin si Barev sa hinaharap dahil mauubos ang aming imbakan. Ipinaliwanag ko ang pangmatagalang plano. Kapag nakapag-ipon kami ng sapat na yaman, magpapalawak kami. Ang lungsod sa hangganan ay nasa pinagmumulan ng ilog na dumadaloy sa buong kaharian. Kapag nagkaroon kami ng sapat na barko, makakapaglayag kami sa buong kaharian at makipagkalakalan sa lahat. Ang Rubywood River ang magiging Silk Road ng lungsod sa hangganan. Nalito si Barev at sinabing hindi naman gumagawa ng seda ang lungsod. Tumawa ako at sinabing metapora lang iyon. Pagkatapos, may ibinunyag si Barev. Kapag itinuloy namin ang planong ito, hindi natatanggapin ng kuta ang mga mamamayan ng lungsod tuwing taglamig. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa namin ng kuta kapag taglamig. Ipinaliwanag ni Barev na tuwing taglamig, lumalabas ang mga halimaw. Sa Dragon's Spine Mountain, parang bumubukas ang pintuan ng impyerno at kinukurap ang mga hayop, na nagiging mababangis na demonyong nilalang. Umaatake sila ng maramihan at sinisira ang lahat ng madaanan. Dahil walang pader ang lungsod, taon-taon ay sumisilong ang mga tao sa loob ng Longsong Fortress sa loob ng ilang buwan. Napaisip ako, kung hindi masosolusyonan ang problema sa mga halimaw, hindi ko maitatag ang pamumuno ko at ang kalakalan doon. Ipinatawag ko ang 2 kapitan ng patrol at isang lalaking nagsabing nakalaban na niya ang mga nilalang noon. Sinubukang magsalita ng isa sa mga kapitan, pero dahil nakatayo siya sa harap ko, isang prinsipe, sobrang kinabahan siya at wala siyang maayos na masabi. Kaya ang isa pang kapitan ang nagsalita at nagpaliwanag. Sa pagtatapos ng taglagas, binabantayan nila ang Misty Forest. Kapag may palatandaan ng mga halimaw, nagsisindi sila ng signal fire at agad na tumatakas sakay ng bangka pababa ng Rubywood River papunta sa kuta. Tinanong ko kung inaatake ba sila sa ilog.
Ipinaliwanag ng kapitan na malakas ang agos at masyadong malalim ang ilog. Sa mga taon ng naitalang kasaysayan, ni isang demonyong halimaw ay hindi pa nakatawid sa ilog. Tinanong ko kung gaano katagal ang demonyong buwan. Sumagot ang kapitan, 2 hanggang 3 buwan, at nagtatapos kapag lumino ang langit at natunaw ang nyebe. Pero noong nakaraang taon, umabot ito ng 4 na buwan at maraming tao ang namatay. Hindi ko maintindihan. Kung nasa loob sila ng kuta, paano sila nagutom? Ipinaliwanag ng kapitan na nagbibigay ng pagkain ang kuta batay sa dami ng mineral na naibibigay. Sa maingat na pagtitipid, sapat iyon hanggang 3 buwan. Pero pagdating ng ika-4 na buwan, naubos ang mineral. Walang paraan para makabalik sa lungsod at magmina ulit, kaya namatay sa gutom ang mga tao sa loob mismo ng kuta. Doon ko lubos na naunawaan na hindi solusyon ang sumilong sa Longsong Fortress. Lumapit ang mga ngaso at nagpakilala. Nakapatay na raw siya ng 2 halimaw, isang mutadong baboy ramo at isang mutadong lobo. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay mga ligaw na hayop na nak-orep. Kung mas malakas ang hayop bago mak-orep, mas mapanganib ang magiging halimaw. Ang lobo ay naging mas mabilis, at ang baboy ramo ay nagkaroon ng balat na hindi tinatablan ng pana. Napagpasyahan ko na kahit mas malakas at mas mabilis sila, mga hayop pa rin sila. Sumang-ayon ang mga ngaso, pero binalaan niya ako tungkol sa mga hybrid na halimaw. Sila ang tunay na bangungot. Nakakapagbagong anyo, nagkakapakpak, at dahil sa matalas nilang pang-amoy, kahit saan ka magtago ay mahahanap ka nila. Pinaglalaroan pa nila ang biktima bago kainin, parang nasisiyahan sa paghihirap. Tunay na mga demonyo. Tinanong ko ang pangalan ng mga ngaso at kung bakit nakayuko siya. Ipinaliwanag ni Carter na ang lalaki ay mula sa mga Sand People at ipinatapon mula sa angkan ng Mojen. Sinabi ko sa kanya na itaas ang ulo niya at matatag na sinabi, hindi mahalaga kung sino ka. Hanggat nasa lungsod ka sa hangganan, isa ka sa aking mga tao. Sabihin mo ang pangalan mo. Itinaas niya ang ulo at sumagot, Iron Axe. Pinasalamatan ko silang lahat, pinuri ang ambag nila, at sinabi na bawat isa ay bibigyan ng 10 pilak na barya bilang gantimpala. Pagkatapos, isinama ko si Carter sa hangganan kung saan sinisindihan ng apoy tuwing demonyong buwan. Maingat kong sinuri ang lugar. Napansin ko na ang mga lalaking nagsisindi ng signal fire ay diretsyong tumatakbo pababa ng bundok papunta sa ilog. Tinanong ko si Carter kung gaano kalayo ang ilog. Mga 600 metro raw. Pagkatapos, maingat na nagtanong si Carter kung balak ko bang manatili sa lungsod sa hangganan sa panahon ng demonyong buwan. Kinumpirma ko. Namutla si Carter. Kaunti lang ang bantay ng lungsod, at ang kastilyo ay walang sapat na espasyo para sa 2,000 residente. Imposibleng ipagtanggol ang lungsod laban sa napakaraming demonyong halimaw. Pero tumingin ako sa unahan ng matatag. Hindi ako mamamatay dito, at hindi ko iiwan ang aking mga tao. At dala ang matibay na kumpiyansa ng isang henyerong muling isinilang, sinabi ko ang plano. Magtatayo kami ng pinakamalakas at hindi mababasag na pader sa kasaysayan, at tuluyan naming wawakasan ang mga halimaw. Abala si Barev sa kanyang trabaho habang iniisip kung ano ang nangyari kay Roland, dahil ang Roland na kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa Roland na kilala niya noon. Naalala niya na ang ika-4 na prinsipe ay may napakasamang reputasyon bilang pinakawalang silbi sa mga maharlika, kahihiyan ng pamilya ng hari, at isang taong hindi sineseryoso kahit ng sariling mga kapatid. Tinanggap lamang ni Barev ang trabaho noon dahil ipinangako ng hari na gagawin siyang ministro ng pananalapi kapag natapos ang utos nito. Ngunit nagbago ang lahat matapos iligtas ni Roland ang mangkukulam. Bigla siyang naging matalino sa estratehiya, puno ng kakaibang ideya, at gumagamit ng mga konseptong hindi maintindihan ni Barev, tulad ng Silk Road. Nakita rin ni Barev na itinuturing ni Roland ang simbahan bilang hadlang at iniisip na nito ang pangmatagalang pag-unlad ng lungsod. Para kay Barev, halos perpekto at nakakatakot ang pananaw ni Roland sa hinaharap. Gayunpaman, may malaking problema. Walang saysay ang lahat ng plano kung hindi sila makakaligtas sa panahon ng mga demonyo. 3 buwan na lang bago ang taglamig, at gusto ni Roland magpatayo ng pader na 600 metro, na para kay Barev ay imposibleng gawin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, naniniwala siyang maaaring magawa ito ni Roland dahil hindi ito mahuhulaan. Samantala, si Carter ay namamahala sa mga manggagawa.
Inutusan sila ni Roland na magdala ng apog at luwad, durugin, paghaluin, at tunawin gamit ang apoy ni Ana. Pagkatapos ay hahaluan ng gypsum at jijilingin hanggang maging pinong pulbos. Nang tanungin ni Carter kung para saan ito, sinabi ni Roland na ito ay isang bagong uri ng alchemy, at ang mahika niya ay agham. Pinahalo ni Roland ang pulbos sa tubig at ipinabuhos sa mga bato, at sinabi niyang kinabukasan ay magiging matibay na pader ito. Nang subukan kinabukasan, napakatigas ng materyales at halos parang bakal. Namangha si Carter at naisip na maaari nilang patibayin ang kastilyo at magtayo ng pader sa buong hangganan. Ngunit mas malaki pa ang plano ni Roland, magtayo ng libo-libong bahay para sa mahihirap at gawing mas maganda ang buhay ng mga tao. Ang pangalan ng materyales ay semento. Pagkalipas ng ilang araw, bumagal ang konstruksyon dahil walang karanasan si Carter sa pagtatayo. Kailangan nila ng bihasang mason o master builder. Inutusan ni Roland si Barev na maghanap sa ibang lungsod tulad ng Longsong Fortress at Willow City. Sa kabilang banda, ang dating guro ni Ana ay napunta sa Bitayan dahil akala niya doon pinatay si Ana. Nang mabasa niya ang paunawa tungkol sa paghahanap ng mga mason at master builder, nagpunta siya sa interview at nagpakilala bilang Carl Van Bate, isang guro na tumulong sa disenyo ng palasyo at Ashfort. Nag-alinlangan si Barev dahil ang Ashfort ay ginawa ng guild ng Mason at may nangyaring pagguho noon. Ipinaliwanag ni Carl na kasalanan ng administrador na tumanggap ng suhol at gumamit ng maling bato, ngunit ang mga Mason ang pinatay upang pagtakpan ang kasalanan. Dahil alam niya ang katotohanan, tumakas siya at nagtago ng pagkakakilanlan. Sa kabila ng pagiging kriminal ayon sa batas, pinatawad ni Roland si Carl at ginawa siyang master builder at miyembro ng administrasyon. Ipinakita ni Roland ang plano ng pader, at sinabi ni Carl na kung may sapat na tao at bato, matatapos ito sa loob ng ilang buwan. Nang makita ni Carl ang semento, labis siyang natuwa dahil bibilis ang konstruksyon. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Carl kay Roland dahil iniligtas niya si Ana, na dati niyang estudyante. Sinabi rin niya na may isa pang mangkukulam sa lungsod, isang batang babae na nagngangalang Nana. Ipinadala ni Roland si Nana ng palihim sa mansyon. Nahihiya si Nana noong una, ngunit nang makita niya si Ana, umiyak siya at tinawag itong ate. Ikinwento ni Nana na natuklasan niya ang kapangyarihan niya nang pagalingin niya ang isang ibon na may bali ang paa. Napag-alaman na ang kapangyarihan niya ay pagpapagaling. Sinubukan ang kakayahan niya sa mga sugatang hayop. Kaya niyang pagalingin ang sugat at idikit ang naputol na bahagi, ngunit hindi niya maibabalik ang nawawalang bahagi at hindi niya kayang buhayin ang patay. Nakita ni Carter ang kakayahan ni Nana at nagsimulang maintindihan kung bakit tinutulungan ni Roland ang mga mangkukulam. Inutusan ni Roland si Carter na lihim na dalhin si Nana araw-araw upang magsanay, dahil maharlika ang pamilya nito at maaaring magdulot ng problema kapag nalaman ng iba na mangkukulam siya. Sa huli, sinabi ni Roland na bukod sa mga demonyo, may iba pa silang kaaway, at malapit lamang ang mga ito sa kanila. Sa isang malayong lugar, isang kabalyero ang dumating upang ihatid ang pinakabagong balita kay Garcia, ang aking kapatid. Iniulat niya na matagumpay na nakabalik ang plata ng Valengre mula sa isang pagsalakay sa dagat. Nasabat nila ang isang hanay ng mga barkong pangkalakal at napakalaki ng kanilang nasamsam, sapat upang armasan ang isang buong unit ng sundalo. Labis itong ikinatuwa ni Garcia at agad niyang tinanong kung sino ang kapitan na namuno sa matagumpay na pagsalakay. Sinabi ng kabalyero na ang pangalan ng lalaki ay Drake. Dahil sa husay nito, agad na ginamit ni Garcia ang kanyang kapangyarihan upang gawing kabalyero si Drake at ibinigay sa kanya ang pamumuno ng buong plata ng Valengre, pati na rin ang lahat ng nasamsam sa pagsalakay. Tinanggap ng kabalyero ang utos at sinabing tiyak na magpapasalamat si Drake at ang kanyang mga tauhan sa kabutihang loob ni Garcia. Ngunit pagkatapos ng magandang balita ay dumating ang masamang balita. Nabigo ang tangkang pagpatay kay Roland. Ayon sa ulat, nahalo ang mga lasong tableta sa alak at nainom iyon ni Roland, ngunit nakatulog lamang siya ng ilang segundo at nagising na parang walang nangyari. Hindi natuwa si Garcia sa balitang ito. Para sa kanya, ang kabiguan ay kabiguan at ayaw niyang makarinig ng anumang dahilan. Gayunpaman, binigyan niya ng isa pang pagkakataon ang mamamatay tao at iniutos na dalhin sa kanya ang ilang gamit ng kapatid nito bilang panigurado. Pagkatapos nito,
Pinaalis niya ang kabalyero ngunit bago iyon ay iniutos niyang bitayin si Master Alchemist Enbus dahil siya ang gumawa ng lasong tableta. Ang hindi alam ni Garcia, gumana ng perpekto ang lason at patay na ang tunay na Roland. Ako ang pumalit sa kanyang katawan. Kinabukasan, dumating sa lungsod hangganan ang sugo mula sa kuta ng Longsong upang kunin ang mga mineral. Napansin niya sa pantalan ng isang barko mula sa Willow City na nagbababa ng napakaraming pagkain, bagay na hindi niya inaasahan. Samantala, ipinaalam sa akin ni Bariv ang kalagayan ng lungsod. Sinabi niyang maayos ang pagtatayo ng pader ng lungsod at tiniyak ni Master Mason Vanbat na matatapos ito sa takdang oras. Ipinaalam din niya na dumating na ang pagkaing binili mula sa Willow City at higit pa iyon sa sapat upang pakainin ang buong lungsod sa buong taglamig. Ngunit nag-aalala siya dahil kahit maayos ang takbo ng lahat, napakalaki pa rin ang kakulangan sa budget ng lungsod. Naniniwala siyang sa kalaunan ay malulugi ang lungsod dahil ako ang sumasagot sa lahat ng malalaking gastusin at baka tumagal lamang kami hanggang sa susunod na tagsibol. Ngunit sinabi kong ayos lang na gamitin ang sarili kong pera dahil kapag natapos ang pader at napatatag ang aking pamumuno, masisiguro ang produksyon ng mineral. Gayunpaman, sinabi ni Bariv na ang tunay niyang alalahanin ay hindi papayag si Duke Ryan kung ihihinto namin ang supply ng mineral sa Longsong Fortress. Hindi nagtagal, dumating ang mensahero na nagsabing narito na ang sugo mula sa Longsong Fortress. Inutusan ko si Bariv na ipaghanda ang sugo ng marangyang handaan gamit ang bagong dating na pagkain bilang isang tahimik na paraan upang ipakita na hindi na pagkain ang tanging puhunan ng Longsong laban sa lungsod hangganan. Sa hapagkainan, halatang nagtataka ang sugo kung saan ko nakuha ang napakaraming dekalidad na pagkain dahil dati ang kuta ang nagsusuplay ng pagkain sa lungsod. Nagtaka rin siya sa gamit kong kubyertos at tinanong kung ano iyon. Sinabi kong chopsticks ang tawag doon at balak kong ipagamit iyon sa buong lungsod dahil mas mura ito kaysa pilak na kubyertos at mas malinis gamitin. Bahagya ko rin siyang tinukso sa pamamagitan ng pagsasabing kahit puno ang mesa ng pagkain, wala raw masarap na pagkain sa lungsod at tiisin na lamang niya ang nasa mesa. Nalito ang sugo ngunit nagpasalamat pa rin. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko ang totoo, ang lahat ng pagkaing iyon ay dumating lamang noong araw na iyon mula sa Willow City. Nang mapagtanto niyang sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nakikipagkalakalan ang lungsod hangganan sa Willow City, natigilan siya. Pagkatapos nito, pinag-usapan na namin ang tunay na pakay. Sinabi niyang lumampas na ang takdang oras ng paghahatid ng mineral at nakapaghanda na ang Longsong Fortress ng pagkaing ipapadala sa amin. Ipinaliwanag ko na dahil sa pagbuho ng lupa sa minahan ay tumigil ang produksyon at kamakailan lamang ito muling nagsimula, kaya 2 buwan na produksyon lamang ang mayroon ako. Tinanong niya kung bakit hindi ko muna iyon ipadala, ngunit sinabi kong ang 2 buwang mineral ay hindi sapat upang matiyak ang pagkain ng aking mga mamamayan. 2 taon na ang nakalipas, maraming namatay sa gutom at hindi ko nahahayaang maulit iyon. Pagkatapos ay matigas kong sinabi na dapat nang itigil ang sistemang palitan ng mineral at pagkain sa kuta. Sinabi kong naibenta ko na ang lahat ng mineral sa Willow City at nakabili na ako ng sapat na pagkain para sa taglamig. Napaisip ang sugo at sinabi niyang mas malakas at mas may kakayahan ang Longsong Fortress sa pagproseso ng mineral at sa pangmatagalan ay sila ang pinakamahusay na kasosyo sa kalakalan. Nagmungkahi siya na ibenta ang mineral sa kuta ng 30% mas mababa sa presyo ng merkado upang makinabang ang lahat. Pinuri ko ang kanyang galing sa pakikipagkalakalan ngunit tinanong ko kung papayag ang 6 na pamilya ng kuta. Sinabi niyang susubukan niya at babalik siya sa kuta upang gumawa ng bagong kontrata. Bago siya umalis, nagbabala siya na 2 buwan na lamang bago ang panahon ng mga demonyo at mapanganib ang biyahe papunta sa kuta. Ngunit sinabi kong hindi ko ipapadala ang aking mga tao sa kuta dahil magtatayo ako ng pader upang ipagtanggol ang lungsod at haharapin namin ang mga demonyong halimaw. Pagdating ng sugo sa Longsong Fortress, iniulat niya kay Duke Ryan ang lahat. Pinagtawanan lamang ito ng mga maharlika at sinabing ang maliit na pader na iyon ang papatay sa lahat ng tao sa lungsod. Si Ambassador Petrov lamang ang nagsabing makatwiran ang plano ni Roland at maaari pa silang kumita kung bibili sila ng mineral ng mas mura. Ngunit tumanggi si Duke Ryan at sinabi niyang hindi siya makikipagkalakalan sa taong hindi niya kayang kontrolin. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng mamamayan sa gitna ng lungsod.
Ipinaliwanag ko na tumanggi ang Longsong Fortress na magpadala ng pagkain at iniwan na naman kami tulad ng dati. Sinabi ko rin na ayon sa mga astrologo, mas hahaba ang panahon ng mga demonyo at kung walang magbabago ay mauulit ang trahedya noong nakaraan kung saan maraming namatay sa gutom. Pagkatapos ay sinabi kong nakabili na ako ng sapat na pagkain para sa buong taglamig at ipinangako ko na hindi na mauulit ang trahedya. Nagsigawan ang mga tao at sumigaw ng aking pangalan. Ngunit binalaan ko sila na nagalit ang Longsong Fortress at nagbanta na hindi napapayag ang tumira roon ang mga tao sa taglamig. Sinabi ko na huwag silang mag-alala dahil nagtatayo ako ng matibay na pader at haharapin namin ang mga demonyong halimaw. Inanyayahan ko ang lahat ng malalakas ang loob na sumali sa milisya kapalit ng 25 pilak na barya bawat buwan at kabayaran sa pamilya kung sila ay mamatay sa labanan. Tinanong ko kung mas pipiliin ba nilang magtago sa maruruming barong-barong ng kuta o ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sumigaw ang lahat at handang lumaban. Pagkaraan nito, kinausap ko sina Carter, Ana, at Nana at tinanong ko kung dumating na ang in-order kong kargamento. Sinabi ni Carter na dumating na ngunit nagtataka siya kung bakit kailangan ko ng napakaraming pulbos na yelo at nyebe. Sinabi ko lamang na iyon ang susunod kong eksperimento. Nang gabing iyon, sa aking silid, nakita ko ang isang baso ng alak na nakahanda para sa akin. Kinuha ko ito at habang iinumin ko na sana, may narinig akong maliit na bato na tumama sa bintana. Nang tingnan ko kung ano iyon, bigla akong nagulat nang may isang babae na humawak sa akin mula sa likod at itinapat ang isang kutsilyo sa aking leeg.